Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, hihimayin, re-reaksyonan ng J. Guevara TV. J. Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. So yan mga kabanateros, isang mabiyayang araw sa ating lahat. So eto, pag-usapan natin tong viral na trending na pinag-uusapan ngayon about dito sa pulburon video na kumakalat ngayon sa social media. Na kung saan ay ipinalabas po ito sa Maisog Rally sa US, kung hindi ako nagkakamali ha. Correct na lang ako dyan sa comment section kung ano yung tamang pagkakaano. So ngayon, eto na nga at inilabas nga ito at nag-viral sa TikTok, sa YouTube, sa Facebook. So maraming mga nag-share at nag-post. Ngayon, eto magbibigay tayo ng opinion. So, magbibigay tayo ng opinion papatungkol ho dito sa sa issue na to, no. So eto, panoorin muna natin yung balita ng 24 oras papatungkol dito sa issue na ito, dito sa video ni di umanong video ni Pangulong Bongbong Marcos na kung saan ay gumagamit siya ng pulburon. Okay, panoorin natin. Maraming salamat, Jonathan Andal. Peke at malisyoso. Ganyan inilarawan ng ilang miyembro ng gabinete ang kumalat na video ng isang lalaki habang may inilalagay sa ilong. Ipinalabas po yan ng isang grupo kontra umano sa charter change sa pagtitipon nila sa Amerika. Nakatutok si Dana Tingpungko. Screenshot ito ng video na ipinalabas sa pagtitipon sa Amerika ng Hakbang ng Maisog, isang grupong kumukontra sa charter change at nagsusulong daw ng transparency at accountability sa gobyerno. Sa naturang video, may lalaking may hawak na maliit na lalagyan na ang nilalaman na puting tila pulbos na kinuha nito at nilagay sa ilong. Tila pulbos. Walang binabanggit sa kung sino ang nasa video pero may sigaw ang mga nanonood. Naroon sa pagtitipon si Noy Duterte, presidential spokesperson na si Harry Roque na isa sa mga nag-post ng naturang video online. Ang video kumalat agad sa social media at nakarating na sa atensyon ng mga opisyal ng Administrasyong Marcos na mabilis na binatiko sa mga nasa likod nito. Malicious. Koreano yun, hindi Pilipino. What do you mean, sir? Is that fake? Nakita mo naman. Oo. And what's the purpose? Bakit kaya ngayon pa nila nilabas? Si DILG Secretary Benher Abalos nagpakita rin ng screenshot ng video at kinumpara sa larawan ni Pangulong Marcos. Hindi ho ako naniniwala na ang lalaking nandun ay ang ating Pangulo. Hindi ho. Sa tagal na kakilala ko ang ating Pangulo, yung mga features niya ay hindi po siya yun. Tignan niyong maigi ang tenga rito. Pagmasdan niyo, yung larawan ng ating Pangulo sa kaliwa, yung earlobe, tignan niyo yung nasa kanan. Diyan pa lang makikita niyo sa mga panahon ngayon, sa mga, maging mapanuri tayo. Huwag tayo basta-basta maniniwala rito. Inatasan niya agad ang PNP na imbestigahan ang video. On first glance, ang unang nakikita nating violation dito is that of our anti-cybercrime law, Public Act 10175. Nakikita natin that the elements are present. Titignan po natin yung mga instruments or gadgets used in the distribution. And the last is there is damage. If they will be proven to be liable under Republic Act 10175, as I've said, ang penalty po is minimum of 4 years, maximum of 8. Ngayon pa lang, sabi ng Department of Information and Communications Technology, Obviously, no, it's a fake video na sinesirculate sa mga online platforms. Sir, will you be asking these platforms to take? Yes, actually, many of them will already respond. Fabricated yung content. Hindi nga synchronize yung video eh. If you would look at closely the content, no, masyadong magaspang ang pagkagawa ng overlay
ng content. Tanong naman ng mga opisyal ng gabinete, bakit sa Amerika ito ipinalabas? Bakit po sa Amerika? Yan po siguro ay parte ng plano nila upang sila po ay hindi masubject sa jurisdiction ng Philippine authorities. Kaya sa ganun pong pangyayari, kami po ay nananawagan sa authorities po sa Estados Unidos na imbestigahan po itong insidente na ito. Sabi rin ng Defense Department, bahagi ang video ng isang plano. Meron po talagang matinding plano na i-destabilize po ang ating gobyerno. Nag-umpisa po ito sa mga fake na mga news, araw po ng SONA. Naglabas po sila ng peking video at sa Amerika pa. Makasariling at mga karumal-dumal na mga tao na ito. Yan din ang tingin ng anak ng Pangulo pero ayaw niya raw itong patulan. At this point, are you really surprised? It's what they've been trying to do for so long. Frankly, it's quite pathetic. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok. So yun na nga, no? So eto na nga, no? So una, doon sa sinabi ni Gibo Teodoro, bakit sa Amerika? Una kasi si Maharlika ay nasa Amerika, no? At wala naman yan sa Pilipinas. So malamang sa malamang, talagang doon niya ilalabas yan. Para nga naman una-una hindi siya nakakasuhan, di ba? Alam naman natin si Maharlika na talagang kung bumanat yan kay Marcos at kay Lisa ay talagang sagad hanggang buto. Pero disclaimer po tayo, hindi ko kinakampihan sila dito, ha? Hindi ko kinakampihan si Marcos at si Lisa, si BBM at si Lisa. No, kaya siguro yun ang nakikita ko na bakit sa Amerika ginanap yun o pinakita at hindi dito sa Pilipinas. Pangalawa, yung about naman dun sa video, hindi po namin, ako sa sarili kong opinion, hindi ko po sinasabi na totoo yun at hindi ko rin po hindi ko pinapatotohanan yung video at hindi ko rin sinasabing fake yung video. Kasi unang-una, wala naman tayo sa karapatan wala tayong karapatan, wala po akong karapatan na para husgahan yung video na yun, kung fake ba yun, no? Kung yun ay gawa-gawa, dahil wala pa po tayong sapat na ebidensya. At mapatungkol naman kung totoo man yun, ganun din ang sasabihin ko, wala tayong sapat na ebidensya na kung totoo yung video o hindi. Pero ang pinakamaganda ho dito, at pumabor po ako doon sa sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na matatapos lang itong issue na to about dito sa Pulburon video na to sa pag-take di umano ni BBM ng pinagbabawal na droga or cocaine, kung ano man yung tawag nila dyan, pabor po ako doon sa sinabi ni PRRD na magpa-drug test na lang para matapos na tong issue na to. Yun, doon talagang ako okay sa akin yun, walang problema kasi wala naman talagang problema kung susundin ni BBM yung payo ni ni Pangulong Duterte. Wala pong problema yung kung susundin ni BBM yun. Dahil kasi hanggat hindi niya talaga hinaharap or hanggat hindi siya nagpapadrug test ay talagang tuloy-tuloy pa rin ang hindi pala drug test, yung hair polytanch ba yun tawag doon, hindi ko masyadong mabanggit. Kung ako para kay BBM gawin niya yon para matapos na tong issue na to, no, kasi hanggat hindi niya ginagawa yon, talagang tuloy-tuloy pa rin talaga. Hindi lang mapatungkol sa DDS vlogger na naglabas niyan. Totoo si Maharlika lang naman talaga ang naglabas niyan at kami ng mga banateros di mga kami naglabas. At sa totoo lang sa sarili kong opinion, hindi ko siya pinapaniwala ang totoo at hindi ko rin siya masasabing fake. Wala akong ibibigay na talagang 100% na opinion na totoo man yan o hindi. No, ang pinakamaganda lang doon para sa akin yung payo ni PRRD na magpa-drug test or magpa-hair
Metropolitans ba tawag doon, hindi ko alam kung anong tawag doon sa style ng drug test. Yung sa buhok idadaan ng gagawin drug test kay BBM, no. Tayo na nga. Pasensya na kayo, naambulan tayo ng rides natin, no. Tayo na nga, no. Kasi ang hirap din kasi na sabihin mo na uy, totoo nga yung video na yun. Totoo nga yan, totoo yan, kasi una-una wala tayong sapat na ebidensya, no, wala tayong sapat na. Ang hirap din kasi sa panahon ho ngayon, no, kasi kung iisipin nyo lang, hindi ko kinakampihan dito si Marcos. Kung iisipin nyo lang na gawin din yan, no, gawin din yan kay PRD na gumamit ng AI or kung anumang apps na talagang magagaya yung mukha ni PRD, at ganyan din ang issue. So tayo ba, 'di ba? Talagang ang pangit naman nun na pag nakita natin babase agad tayo, no. Siguro maniniwala lang ako na talagang ginawa ni BBM yan kapag talagang nag-positive siya sa doon sa sinasabing style ng pagda-drug test ni PRD, yung payo sa kanya ni PRD. Doon siguro maniniwala na talaga ako at talagang masasabi ko na totoo nga na siya ay addict or siya ay gumagamit ng ipinagbabawal na droga. So ngayon hindi ako lalo na ako, hindi ako magbibigay ng opinion or sapat na yung talagang isusure ko na si BBM nga ay nasa video. Hindi ko isusure kasi una-una, syempre gamitin din natin yung utak natin, no. Alam nyo ba na pwede tayong makasuhan pag talagang inano natin yan. Syempre Pangulo ng bansa yan, hindi naman po sa natatakot. Nag-iingat lang ho kami. Una-una, wala naman kami sa Amerika katulad ni Maharlika, diba? Tugma, rhyme yun, bars, no. Hindi kami katulad ni Maharlika na nasa Amerika. Kaya si Maharlika, malakas ang loob niya na maglabas ng mga ganyan kasi nga una-una safe yung buhay niya, at hindi ko rin naman sinasabi na may gagawin sa kanyang masamang may gagawin sa kanyang masama yung administrasyon. So yun nga, no, at alam ko na rin na dito sa video ko ay maraming magdi-disagree kasi nga ang alam niyo naman yung ibang viewers diyan, gustong-gusto nila na i-push na talagang addict si Marcos. Kaya nga ulitin ko, maniniwala lang ako at kapag nagpa-drug test na si BBM, maniniwala lang ako na kung halimbawa mag-positive man siya doon sa sinabi ni PRD na ganun yung gawin niya, yung sa buhok nga na drug test, nakalimutan ko lang anong pangalan nun, doon na lang ako maniniwala siguro. Pero ngayon sa video kasi natin ngayon na sobrang high-tech na natin. Kasi kaya ako naman to ginagawa, kaya sinasabi ko na kaya hindi ko pinapaniwalaan na fake news, fake video or legit yung video, kaya wala akong maibigay na sapat na or hindi ko pinapatotohanan yun dahil ayokong mangyari sa mga Duterte kasi sa panahon ngayon maaaring gumawa din sila, 'di ba? Gumawa sila ng katulad nung ganong video, 'di ba? At mukha din ni Tatay Digong ilagay. So mahirap na. So maganda na rin yung may sapat tayo na ebidensya kapag napatunayan, nagpa-drug test si BBM at napatunayan na talagang nagte-take siya ng ganon, ng pulburon, doon na talaga ako doon na talaga ako sasangayon. Pero ngayon, dito sa video napanood natin, hindi ko talaga masasabing legit ang video na yan at hindi ko rin masasabing fake dahil wala akong sapat na ebidensya. Oo, nakita natin na kamukha nga ni BBM yung nasa video na yon, pero sa panahon nga natin ngayon, paulit-ulit na mabilis or talagang maaaring magawa na ngayon yan. O baka sasabihin nyo, Jay Guevara, parang nag-iiba na ihip ng pananalita mo, parang nagiging partido ka ni Marcos. Hindi, no? Siyempre Duterte pa rin ako. Kahit anong mangyari, nasa Duterte pa rin ako.
At kung ano man yung mapapanood ko at kapag sinabi na talaga ni PRRD na talagang kapag sinunod ni BBM yung payo ni PRRD at nag-positive yun, doon na talaga ako maniniwala. Siyempre, una-una, hindi rin pwede natin puro na lang tayo kuda. Una-una, nasa Pilipinas ako. Sa Pilipinas ang mga banateros, no? Kaya talagang delikado kami. Hindi naman kami katulad ni Maharlika na nasa ibang bansa na malayang magsalita doon ng kung anong gusto niya, no? Tingnan nyo ngayon, walang magawa yung administrasyon dito sa video na to kasi una sa Amerika pinalabas at ang naglabas ng video ay nasa Amerika din. So hindi ko lang alam kasi ito sa totoo lang pwede naman ata na makasuhan si Maharlika kung may kakaso man. Katulad ng mga pagmumura niya kay BBM at kay Lisa. So pwede naman ata, pero medyo nagtataka din ako bakit hanggang ngayon parang wala, no? Parang alam mo yun, parang ba't ganun, parang hindi siya nakakasuhan. Pero hayaan na natin. Tayo na lang, no? Pwede rin kasing mangyari dito na ito ay isang patibong, lalong-lalo na sa mga vlogger kasi dumadami na rin ang mga vlogger na nagiging against sa administrasyon or anti-Marcos, no? Marami ng mga content creator na nagsuswitch ng content to politics at talagang ayaw din nila kay Marcos, no? So hindi ko naman din sinasabi na ito ay patibong ng gobyerno or administrasyon, hindi ko sinasabi, pero may posibilidad na ito ay maging patibong at kapag may isang vlogger na magsalita na ay oo, totoo yan, talagang legit yan, talagang malay natin, diba? Yan yung patibong para kasuhan kami ng mga vlogger. So yan yung iniisip ko, kaya medyo ayoko pa talaga hindi ko siya iwa 100% na legit at hindi ko rin siya iwa 100% na fake video. So kayo na lang bahala kung anong opinion nyo, kung ano yung masasabi nyo sa video na yan. Basta ang importante lang at ang masasabi ko sa gobyerno ay tuparin na lang nila yung mga pangako nila sa taong bayan, no? At ang daming mga pangako na hanggang ngayon ay hindi pa rin natutupad, katulad lang ng SONA na naman kanina. Marami na naman ipinangako si BBM, sana ay talagang maipatupad niya na yung mga pangako niya na mga sinabi niya kanina sa SONA, no? So yun, no, hanggang dito na lang yung vlog ko. Pasensya na kayo, hindi ako makapag-live kasi nandito ako ngayon sa nanay ko at medyo mahina yung internet. So at mega love shoutout sa lahat ng sumusuporta kay Jay Guevara at syempre especially to Banateros Brothers, the legit Duterte supporters. Yan, shoutout mga ka-LDS. Hindi na tayo DDS, ha? LDS. Legit Duterte supporters. Ayan, may gilip shoutout kay Labanat Bay, Cocholi, Boss Dada, Master Judea, Spencer, kay Jojo Di Guzman, kay Brothers Traveler and Buster TV, at kay X-Crew. Yan, subscribe nyo rin X-Crew. Oslek Gibara, paring Joms and Batosay, nagbablog ka pa ba? May kasama ako dito, no? So yun, maraming salamat and don't forget to like, share, comment and subscribe sa ating YouTube channel at pindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So yun, maraming salamat, ingat kayo palagi and peace and bye-bye.